Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli, si Clara, sa isang panibagong paglalakbay ng puso, dito sa Kwentong Puso. Madalas nating marinig na ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig. Pero paano kung ang tunay na pamilya ay hindi ang mga kadugo mo, kundi ang mga taong pinili kang mahalin sa kabila ng lahat? Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwento ng sakripisyo na susubok sa inyong paniniwala sa hustisya? Halina't simulan na natin. Dambong. 3 araw. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo, tanda. Kapag hindi mo pa inalis yung bulok mong kariton, ako mismo ang magpapatag ng pwestong ito. Ang boses na yon ay parang kulog na sumabay sa malakas na buhos ng ulan. Si Aling Sari, sa kanyang edad na 60, ay halos manginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na dulot ng sigaw ni Kagawad Romy. Kagawad, parang awa niyo na po. Nanginginig ang boses ni Sari, mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang lumang karitong may nakasulat na taho at banana Q. Dito na po ako namuti ang buhok sa bangketa. Saan naman po ako pupulutin kung paaalisin niyo ako? Ito lang po ang hanapbuhay ko. Pambili ng gamot. Wala akong pakialam sa gamot mo. Duro ni Romy sa mukha ng matanda. Ang lalaking ito, na dati ay hamak na tambay lang, ngayon ay nakabarong na medyo masikip sa tiyan at puno ng hangin ang ulo. May mga VIP investors na darating bukas. Bibilihin nila ang lupang ito para tayuan ng mall. Ayokong makakita sila ng basura. At ikaw, Aling Sari, ikaw ang pinakamalaking kalat dito. Basura. Ang salitang yon ay parang sampal na dumapo sa pisngi ni Sari. Yumuko siya, pilit na itinatago ang luhang humahalo sa patak ng ulan sa kanyang kulubot na pisngi. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo at ugat ay nanginginig habang inaayos ang takip ng lalagyan ng arnibal. Huwag naman po kayong ganyan, Kagawad. Mahina niyang sagot. Halos pabulong na lang. Tao rin naman po ako. May dignidad naman po kahit papaano. Dignidad? Tumawa ng mapaklas si Romy. Ang dignidad, binibili iyan. Ikaw, ni pambayad sa permit wala ka. Puro kautang na loob, puro kaawa. Hindi nakakain ng awa, Sari. This is business. Practical lang tayo. Tinalikuran siya ni Romy sandali. Humakbang palayo na parang nandidiri sa putik ng palengke. Pero huminto ito at lumingon muli. May masamang nangiti sa labi. Tandaan mo to. May darating na mga bigating tao, mga milyonaryo. Ayaw nila ng squatter. Kaya kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na. Baka yung mga anak-anakan mong pusa na pinakain mo dati, matulungan ka. Ay, oo nga pala. Iniwan ka na pala nila noong naghirap ka na. Nanigas si Sari. Ang puso niya ay parang piniga. Ang alaala ng 3 batang paslit, sina Noel, Nico at Nilo, ay biglang nag-flashback sa isip niya. 15 taon na. Hindi nila ako iniwan. Bulong ni Sari sa sarili, pero hindi na niya magawang itaas ang boses. Ako ang nagpaalis sa kanila. Para sa kanila yon. May binubulong ka pa dyan. Sigaw ulit ni Romy. Basta, 3 days or else blag. Isang malakas na tadyak ang pinakawalan ni Romy sa bangkito ni Sari. Ang malaking kaldero ng taho na puno pa dahil walang bumibili sa bagyo ay tumagilid at bumagsak sa maputik na kalsada. Ang puting soya, ang matamis na arnibal at ang maliliit na sago. Lahat ay tumapon, kumalat sa lupa, nahalo sa dumi at ulan, parang dugo ng kanyang pagsisikap na dumanak sa wala. Yung taho ko! Napaluhod si Aling Sari sa putikan. Sinubukan niyang sandukin gamit ang kamay ang natapon na taho. Pero wala na. Marumi na. Wala na siyang ibebenta bukas. Wala na siyang pangkain. Oops! Nadulas ang paa ko. Sarkastikong sabi ni Romy habang nagbubukas ng payong ang alalay niya. Pasensya na ha. Sige, maglinis ka na dyan.
Baka madumihan pa ang sapatos ko. Umalis si Romy na humahalakhak. Iniwan ang matanda na nakaluhod sa gitna ng bagyo. Niyakap ni Sari ang sarili. Ang lamig ay tumatagos hanggang buto. Tumingala siya sa madilim na langit. Wala na siyang lakas lumaban. Ang tanging yaman niya ay ang dignidad niya. At ngayon, tinapakan na rin ito. Lord! Hikbi niya. Sabi niyo, hindi niyo kami pababayaan. Nasaan na po kayo? Pagod na po ako. Sa di kalayuan, sa gitna ng ingay ng ulan at hangin, isang tunog ang unti-unting lumalakas. Vroom, vroom. Tunog ng makina. Hindi lang isa, kundi tatlo. Tatlong itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng entrance ng palengke. Ang mga headlight nito ay tumagos sa dilim, diretsong tumutok kay Sari na nakalugmok sa putikan. Sino ang mga ito? Sila na ba ang sinasabi ni Romy na tatapos sa kanila? Napapikit si Sari, hinihintay ang katapusan. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Kasunod ang pangalawa at ang pangatlo, sabay-sabay. Sa gitna ng malakas na ulan, tatlong lalaki ang bumaba. Lahat sila ay nakasuot ng itim na suit na halatang mamahalin, parang hindi tinatablan ng dumi ng palengke. May mga payong na agad ibinukas ang kanilang mga driver para sa kanila. Para silang mga higante na biglang tumubo sa harap ni Aling Sari. Si Kagawad Romy, na kanina lang ay parang hari kung makasigaw, ay biglang naging maamong tupa. Halos madapa-dapa siya sa pagtakbo palapit sa tatlong lalaki. Hindi alintana na nababasa na ang kanyang barong. Sir? Sir Noel? Sir Nico? Attorney Nilo? Humahangos na bati ni Romy na may pilit na ngiti na halos umabot sa tenga. Naku, welcome po sa Barangay Pag-asa. Pasensya na po kayo sa weather. Medyo moody ang langit ngayon. Hindi sumagot ang tatlong lalaki. Sabay-sabay silang nagtanggal ng kanilang mga dark glasses. Ang nasa gitna, si Noel, ang pinakamatangkad sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalim. Parang agila na nagsusuri ng kanyang teritoryo. Ang nasa kaliwa, si Nico, ay tahimik lang. Pero ang kanyang panga ay maigting. Parang may pinipigil na galit. At ang nasa kanan, si Nilo, ay may hawak na folder. Ang kanyang mukha ay blanko at walang emosyon. Nanliit si Aling Sari sa kanyang kinauupuan sa putikan. Gusto niyang maglaho parang bula. Hiyang-hiya siya sa itsura niya. Basahan ng damit, amoy pawis, at ngayon ay amoy panis na taho. Sinubukan niyang tumayo, pero muli siyang nadulas. Ay! Sus Mario Sep! Napasigaw si Sari nang mapahawak siya sa sapatos ng lalaking nasa gitna. Sa makintab na leather shoes ni Noel, nadumihan ito ng putik at arnibal mula sa kamay ni Sari. Naku po! Patawad po! Patawad! Natatarantang sabi ni Sari. Agad niyang kinuha ang kanyang basahan na pamunas ng mesa, na sobrang dumi na rin, at akmang pupunasan ang sapatos ng lalaki. Oh! Sigaw ni Romy. Hinablot niya ang braso ni Sari at puwersahang itinayo. Ano ba, Aling Sari? Dinudumihan mo si Sir Noel. Umalis ka nga dyan. Shoo! Itinulak ni Romy si Sari ng malakas. Muntik na naman siyang matumba kung hindi lang siya napahawak sa poste ng ilaw. Pasensya na po, Sir Noel, mga bossing. Humarap si Romy sa tatlo, nagpapahid ng pawis sa noo. Alam niyo na, mga informal settlers, matitigas ang ulo. Pero don't worry, sir. Under control ko ang sitwasyon. Bukas, malinis na to. Wala na kayong makikitang basura, katahimikan. Tanging patak ng ulan lang ang naririnig. Tinitigan ni Noel si Romy. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin niya kay Aling Sari. Parang huminto ang puso ni Sari. Ang mga matang yon, parang pamilyar. Parang nakita na niya dati. Pero ang lamig. Walang init. Walang awa. So, binasag ni Noel ang katahimikan. Ang boses niya ay malalim, baritono, at puno ng otoridad.
Ito pala ang prime property na sinasabi mo sa amin, Kagawad Basko? Yes, sir. Mabilis na sagot ni Romy. Prime location. Malapit sa highway. Perfect para sa Skyline Mall project nyo. Konting linis lang sa mga, obstructions. Naglakad si Noel palapit kay Sari. Napasinghap ang mga usisero sa paligid. Akala nila ay sisigawan din nito ang matanda dahil sa pagdumi sa sapatos niya. Tinitigan ni Noel ang tumapon na taho sa kalsada. Ang puting soya na ngayon ay kulay lupa na. May dumaang emosyon sa mukha niya. Saglit na saglit lang. Parang kirot, pero mabilis itong napalitan ng poker face. Sayang, sabi ni Noel, walang emosyon. Oo nga po sir, sayang ang view. Alanganing sagot ni Romy. Biglang nagsalita ang lalaking nasa kanan, si Attorney Nilo. Kagawad Basko. Ang boses ni Nilo ay matalas, parang kutsilyo. We are not here for charity. We are businessmen. We deal with assets, not liabilities. Tinuro ni Nilo ang kariton ni Sari gamit ang kanyang mamahaling ballpen. Ang kasunduan natin, malinis ang lupa bago kami mag-release ng pondo. Naglakad si Nilo palapit kay Romy, halos magdikit na ang mukha nila. Kapag bumalik kami bukas at nandito pa ang kalat na yan, cancel ang deal. Namutla si Romy. Ang deal na ito ang tiket niya para yumaman. Copy, attorney. Copy. Natatarantang sagot ni Romy. Humarap siya kay Sari na may nanlilisik na mga mata. Narinig mo yon, Sari? Ikaw ang dahilan kung bakit mawawala ang investors ng barangay. Layas, ngayon din. Si Nico, ang pangatlong lalaki na kanina patahimik, ay napahawak sa kanyang pulso. Tinitignan niya ang kanyang smartwatch. Tumataas ang heart rate niya. Napakuyom siya ng kamao sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang suntukin si Romy. Pero mabilis na humarang si Noel sa harap ni Nico. Tinapik ito sa balikat ng mariin. Isang senyales, huwag ngayon. Tumalikod na si Noel. Let's go. Utos niya. Amoy squatter na tayo dito. Isa-isa silang sumakay muli sa kanilang mga sasakyan. Ni hindi nila nilingon si Aling Sari na umiyak sa gilid ng daan. Iniwan nila ang matanda sa piling ng isang galit na Romy. Nang makaalis ang mga sasakyan, humarap si Romy kay Sari. Ang mukha niya ay kulay ube na sa galit. Nakita mo na? Bulong ni Romy. Pero ang diin ay parang sigaw. Muntik na akong mapahiya dahil sa'yo. Dahil sa'yo at sa bulok mong paninda. Kinuha ni Romy ang natitirang mga gamit ni Sari sa kariton. Ang garapon ng sago, ang mga plastik na baso, at isa-isang tinapon sa kanal. Huwag! Romy, huwag! Pagmamakaawa ni Sari. Sabi nila, clean up, di ba? Tumawa si Romy ng malademonyo. E di maglilinis ako. Simulan natin sa pagwasak ng buhay mo. Boys! Tinawag niya ang dalawang tanod. Gibain ang kariton na yan ngayon na. Ang bawat hampas ng maso sa kanyang kariton ay parang hampas din sa dibdib ni Aling Sari. Wala siyang nagawa, kundi panoorin ang mga tanod na pinagpupupukpok ang kanyang munting tindahan. Ang bubong na yero, na yupi. Ang gulong na inipon pa niya ang pambili, natanggal at gumulong sa putikan. Sige, wasakin niyo. Sigaw ni Romy habang nakasilong sa payong. Siguraduhin niyong walang matitira. Ayokong madumihan ang mata ng mga investors. Napaupo na lang si Sari sa basang semento. Ang lamig ng ulan ay tumagos sa kanyang buto, pero mas malamig ang nararamdaman ng kanyang puso. Ang lamig na ito, pamilyar. Parang bumalik ang oras. 15 taon na ang nakakaraan. Gabing-gabi na noon. Katatapos lang ng simbang gabi. Malakas din ang ulan. Kasing lakas ng ngayon. Sa alaala ni Sari, malinaw pa ang lahat. Nakita niya ang 3 anino sa dilim. Sa ilalim ng mismong waiting shed na ito. 3 batang lalaki, payat, nanginginig, at magkakayakap para makahanap ng init sa isa't isa. Bata, ang boses ni Sari
Sa alaala ay mas bata, mas masigla. Bakit nandyan kayo? Basa na kayo. Ang tatlong bata ay tumingala sa kanya. Takot na takot. Ang mga mata nila ay parang mga pusang ligaw na sanay ng sakta ng tao. Huwag po. Huwag niyo po kaming ibabalik kay Romy. Makaawa ng panganay, si Noel. Noon pa man, si Romy ay salot na. Siya ang may hawak sa mga batang namamalimos. Lumuhod si Sari noon, hindi alintana ang putik at inabot ang mainit na taho sa mga bata. Shh! Huminahon kayo. Hindi kayo ibabalik ni Nanay Sari. Dito kayo sa akin. Ligtas kayo dito. Kinuha ng batang si Nico ang taho. Ang ngiti nito nang matikman ang matamis na arnibal ay hindi kailanman malilimutan ni Sari. At si Nilo, ang bunso, ay kumapit sa laylayan ng duster ni Sari at hindi na bumitaw. Nanay, muna. Bulong ng bata noon. Isang mainit na luha ang tumulo sa pisngi ni Sari sa kasalukuyan, humalo sa malamig na ulan. Noon, ang mga kamay niya ang nagbigay ng init sa kanila. Ang kariton na ito ang bumuhay sa kanila. Sa loob ng ilang buwan, naging pamilya sila. Kahit asin lang ang ulam basta magkakasama. Pero kanina, naalala ni Sari ang mukha ng tatlong lalaking nakasuit. Ang mga mata ni Noel kanina. Noong tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, pareho ang mata. Parehong-pareho ang hugis ng mata ni Noel. Pero kanina, wala na ang kislap ng pag-asa na nakita niya sa batang paslit noon. Ang naroon na lang ay lamig. At ang masakit na salitang binitawan nito bago tumalikod. Amoy squatter na tayo dito. Napatingin si Sari sa sarili niyang mga kamay. Puno ng putik. Nanginginig. Tama siya. Bulong ni Sari habang tumutulo ang luha na humahalo sa ulan. Sino ba naman ako para maalala nila? Isang hamak na tindera lang ng taho. Mabaho. Madungis. Crack! Isang malakas na tunog ng pagbiyak ng kahoy ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bumagsak na ng tuluyan ang bubong ng kariton. Ang dating munting silungan na bumuhay sa tatlong bata, ngayon ay isa na lamang tumpok ng basura. O ano? Lumapit si Romy kay Sari. Nakapamewang ito habang pinanonood ang mga tanod na tinatapos ang pagyurak sa kabuhayan ng matanda. Iyak ka na niyan. Sabi ko naman sa'yo, Sari, sa mundong ito, pera ang nagsasalita. At ang mga tulad mo, wala kayong boses. Dahan-dahang gumapang si Sari palapit sa mga kalat. May hinahanap siya. Sa ilalim ng nayuping yero, nakita niya ang isang lumang litrato na nakalagay sa frame na basag na ang salamin. Litrato nilang apat. Siya at ang tatlong batang nakangiti habang kumakain ng banana Q. Kukunin sana ito ni Sari. Gusto niyang iligtas ang kaisa-isang alaala ng kanyang pamilya. Pero naunahan siya ni Romy. Tinapakan ni Romy ang litrato. Romy, huwag! Sigaw ni Sari. Akmang hahawakan niya ang binti ni Romy para pigilan ito, pero tinabig siya nito. Anong huwag? Yumuko si Romy at dinampot ang basag na frame. Tiningnan niya ang litrato at ngumisi. Ito ba? Ito yung mga anak mo? Inilapit ni Romy ang mukha niya sa tenga ni Sari. Ang hininga niya ay amoy alak at yosi. Kita mo na? Bulong ni Romy. Puno ng lason ang bawat salita. Basura lang ang tingin sa'yo ng mga mayayaman na yon. Dumaan lang sila, nagtakip ng ilong, at umalis. Ni hindi ka nila nakilala. Huwag ka nang mangarap, tanda. Walang babalik para sa'yo. Binitawan ni Romy ang litrato. Hinayaan itong mahulog sa kanal na puno ng itim na tubig. Dalhin niyo na sa dump site ang mga kalat na to? Sigaw ni Romy sa mga tanod. At ikaw, Sari, kapag nakita pa kita dito bukas, hindi lang kariton mo ang wawasakin ko. Tinalikuran na siya ni Romy. Naiwan si Aling Sari na nakadapa sa putikan. Nakatingin sa litratong unti-unting tinatangay ng agos ng tubig kanal palayo sa kanya. Gusto niyang abutin, pero wala na siyang lakas. Ang puso niya ay parang basag na salamin ng frame na yon. Anak,
Bakit? Bakit naging ganito ang muli nating pagkikita? Maliwanag ang barangay hall. Puno ng tawanan, kalansing ng mga baso, at amoy ng mamahaling lechon. Kabaligtaran ito ng madilim at maputik na kalsada sa labas kung saan nandoon ang mga gibang kahoy ng kariton ni Sari. Si Kagawad Rumi, na nagpalit na ng tuyong barong, ay hawak ang mikropono. Kampay! Para sa Skyline Mall at para sa ating mga gwapong investors. Sigaw ni Romy. Itinaas niya ang kanyang wine glass. Nagpalakpakan ang mga alipores niya. Pero sa VIP table, tahimik lang ang tatlong magkakapatid. Hindi nila ginalaw ang kanilang pagkain. Nakasuot pa rin sila ng itim, parang nagluluksa sa gitna ng selebrasyon. Sa gilid ng hall, nakatayo si Aling Sari. Pinilit siya ni Romy na magsuot ng uniform ng waiter na sobrang luwang sa kanya. Nanginginig siya, hindi lang sa lamig kundi sa sinat. Ramdam niya ang init ng kanyang noo, pero mas ramdam niya ang hiya. Ginawa siyang alila sa sarili niyang barangay sa harap ng mga taong dati niyang pinakain. Hoy Sari! Pasimpleng sita ni Romy nang dumaan ito sa gilid niya. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Bigyan mo ng tubig si Sir Noel. Bilis! Napahigpit ang hawak ni Sari sa pitzel ng tubig. Mabigat ito para sa kanya. Ang mga tuhod niya ay nanginginig sa pagod. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ng tatlo. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakayuko lang siya. Amoy niya ang pabango ni Noel. Amoy mayaman, amoy tagumpay. Sobrang layo na sa amoy ng batang hamog na niyakap niya noon. Tubig po, sir. Mahina niyang sabi. Akmang magsasalin siya sa baso ni Noel. Ang kamay niya ay nanginginig ng malala dahil sa lagnat. Kling! Tumama ang pitzel sa baso dahil sa panginginig niya. Nakita ni Romy ang pagkakataon. Gusto niyang ipakitang siya ang boss. Gusto niyang ipahiya si Sari ng todo para matuwa ang mga investors. Pasimpleng iniunat ni Romy ang paa niya habang papalayo si Sari. Ah! Napasigaw si Sari nang matalisod siya. Splash! Ang pitzel ng malamig na tubig ay tumapon lahat. Hindi sa sahig, kundi sa kandungan ni Noel. Sa kanyang mamahaling slacks na nahimik ang buong hall. Huminto ang tugtog. Lahat ay napasinghap. Si Sari ay napaluhod sa sahig, basag ang pitzel sa tabi niya. Putlang-putla siya. Tanga! Sigaw agad ni Romy. Mabilis itong lumapit at dinuro si Sari. Napakatanga mo talaga. Sinadya mo yan, no? Dahil galit ka sa akin, dinadamay mo ang mga bisita ko. Akmang hahablutin ni Romy ang buhok ni Sari para itayo ito. Sir Noel, naku, pasensya na. Baling ni Romy kay Noel, hayaan niyo ipakukulong ko ang matandang to ngayon din. Disrespectful. Nakatitig lang si Noel kay Sari na nakaluhod. Si Sari, sa sobrang takot, ay kumuha ng table napkin at akmang pupunasan ang basang pantalon ni Noel. Umiiyak na siya. Patawad! Patawad anak! Ay sir, patawad po. Humahagulgol na si Sari. Hinawakan ni Noel ang kamay ni Sari. Napahinto si Romy. Napahinto ang lahat. Inakala nila na itutulak ni Noel ang matanda. O kaya ay sisigawan. Pero hindi. Dahan-dahan, kinuha ni Noel ang kanyang sariling panyo. Isang panyong sutla na halatang imported. At sa halip na punasan ang sarili niyang basang pantalon, pinunasan niya ang mga kamay ni Sari. Pinunasan niya ang putik at tubig sa nanginginig na mga daliri ng matanda. Napakaingat, napakadahan-dahan, parang babasagin na porselana ang hawak niya. Natulala si Sari. Naramdaman niya ang init ng palad ni Noel. Sir Noel? Nagtatakang tanong ni Romy. Bakit niyo? Tumayo si Noel. Hinarap niya si Romy. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang mga mata niya ay nagliliyab. Kagawad Basko. Sabi ni Noel, mababa ang boses pero rinig sa buong kwarto. Ang sabi mo kanina, hospitality ang specialty ng barangay na to. Tinignan ni Noel si Sari na nakalugmok.
Tapos binalik ang tingin kay Romy. Ganito ba kayo magtrato ng mga nakatatanda? Tanong ni Noel. May halong diin, may halong banta. Kakaiba ang definition nyo ng respeto. Namutla si Romy. Hindi niya mabasa ang timpla ng investor. Sa kabilang upuan si Nico, ang doktor, ay nakatingin kay Sari. Bilang doktor, nakikita niya ang mga senyales na hindi nakikita ng iba. Ang namumulang pisngi, ang mabilis na paghinga, ang pawis sa noo, lagnat, mataas na lagnat. Akmang tatayo si Nico para puntahan ang matanda. Ang instinct niya bilang manggagamot at bilang anak ay sumisigaw. Pero mabilis na humawak si Nilo, ang abogado, sa braso ni Nico. Mahigpit. Wag, bulong ni Nilo nang walang boses. Masisira ang plano. Wait for the signal. Napatiimbagang si Nico. Gusto niyang sumabog. Gusto niyang suntukin si Romy. Pero kailangan nilang magtiis. Konti na lang. Umuwi na kayo. Utos ni Noel kay Romy. Pero nakatingin siya kay Sari. Paalisin niyo na siya. Ayoko nang makita ang mukha niya dito. Masakit pakinggan. Ayoko nang makita. Pero sa totoo lang, pinalalaya niya si Sari mula sa kahiyan. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Romy. Alis, alis na. Habang papilay-pilay na lumalabas si Sari sa hall, dala ang bigat ng kahihiyan at sakit ng katawan, hindi niya nakita ang nangyari sa likuran niya. Hindi niya nakita na si Noel ay hindi na umupo. Sinundan nito ng tingin si Sari hanggang sa makalabas ito ng pinto. At hindi niya nakita na ang panyong ginamit ni Noel para punasan ang kamay niya ay itinago nito sa bulsa sa tapat ng puso nito sa halip na itapon sa basurahan katambamam. Napakadilim sa loob ng tagpi-tagping tolda na nagsisilbing bahay ni Aling Sari. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa butas-butas na lona at ang mabigat na paghinga ng matanda. Nakakudkod si Sari sa isang sulok, nakahiga sa ibabaw ng mga karton. Nanginginig siya. Ang init ng kanyang katawan ay umaabot na sa delikadong level. Binabangungot siya. Tinatawag ang mga pangalan ni Noel, Nico at Nilo sa kanyang pagtulog. Anak, uwi na kayo. May pagkain na. Sa labas, may aninong gumalaw. Hindi ito si Romy o ang mga tanod. Masyadong maingat ang bawat hakbang. Walang ingay. Hinawi ng anino ang basang lona na nagsisilbing pinto. Pumasok si Nico. Wala na ang suot niyang coat. Nakaputing dress shirt na lang siya na nakatupi ang manggas hanggang siko. Sa kanyang kamay, may bitbit siyang maliit na medical bag. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone, tinakpan ito ng daliri para hindi masyadong maliwanag. Nang makita niya ang kalagayan ni Sari, napapikit si Nico sa sakit. Ang nanay niya, nakahiga sa putik at karton. Diyos ko! Bulong ni Nico. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Sari. Ang doktor sa kanya ay agad gumana. Hinawakan niya ang pulso ng matanda. Mabilis ang tibok. Hinawakan ng leeg. Nag-iinit. 39 degrees. Tansya ni Nico. Dehydrated. Stress. Binuksan niya ang kanyang bag. Kumuha siya ng syringe at isang maliit na vial ng gamot. Ito ay isang mamahaling antibiotic at pampababa ng lagnat. Gamot na hindi kailanman mabibili ni Sari sa kanyang kakarampot na kita. Dahan-dahan, parang humahawak ng kristal, inangat ni Nico ang braso ni Sari. Sorry po, Nay, bulong niya habang itinuturok ang karayom. Kagat lang ng langgam to. Gagaling ka na. Hindi nagising si Sari. Ungol lang ang naging sagot nito. Matapos ang gamot, kumuha si Nico ng water bottle na may halong electrolytes. Dahan-dahan niyang pinainom si Sari kahit tulog ito. Sinigurado niyang nalunok nito ang bawat patak. Pagkatapos, tumingin si Nico sa paligid. Nakikita niya ang unan ni Sari. Hindi ito unan. Ito ay isang lumang sako na pinalaman ng mga damit.
Natigilan si Nico. Kilala niya ang damit na nakasilip sa sako. Iyon ang lumang t-shirt na suot niya noong gabing pinalaya sila ni Sari. Naitago pa pala niya. Akala nila noon, tinapon na ni Sari ang lahat ng gamit nila. Akala nila, kinalimutan na sila. Pero heto, ginagawa niyang una ng mga alaala nila gabi-gabi. Isang luha ang tumakas sa mata ni Nico. Pinunasan niya ito agad. Bawal umiyak ngayon. May trabaho pa sila. Tumayo si Nico. Gamit ang duct tape na dala niya, mabilis niyang tinapalan ang mga butas sa lona kung saan tumutulo ang ulan. Tahimik. Mabilis. Bago siya umalis, may napansin siya sa ilalim ng karton na hinihigaan ni Sari. Isang gilid ng notebook na kulay itim. Luma na at sira-sira ang cover. Hinila ito ni Nico. Binuksan niya sa ilalim ng ilaw ng cellphone. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Sari. Hindi ito diary. Listahan ito. Utang ni Romy. 500s. Lagay sa pwesto. Utang ni Romy. 1,000. Pambili daw ng alak. Puwersahang kinuha ni Romy ang kita ko. Set between none. Nanlaki ang mata ni Nico. Ito na. Ito ang ebidensya ng extortion na kailangan ni Nilo. Ang matanda, sa kabila ng takot, ay naglilista pala ng bawat kasalanan ni Romy. Itinago ni Nico ang notebook sa kanyang likuran. Lumapit siya muli kay Sari. Hinawi niya ang puting buhok na nakatakip sa mukha ng matanda. Hinalikan niya ito sa noo. Isang halik na puno ng pangungulila at pangako. Konting tiis na lang. Nay, bulong ni Nico sa dilim. Kukunin ka na namin. Pangako. Nawala si Nico sa dilim kasing bilis ng pagdating niya. Kinabukasan, nagising si Aling Sari dahil sa tilaok ng manok. Umupo siya. Nagtaka siya. Gumaan ang pakiramdam niya. Wala na ang bigat sa kanyang ulo. Wala na ang panginginig. Parang nakatulog siya ng mahimbing sa isang malambot na kama. Tumingin siya sa paligid. Napansin niya ang mga tape na nakatapal sa butas ng bubong. Ha? Napahawak si Sari sa ulo niya. Sino naman ang mag-aayos nito? At sa tabi niya, sa ibabaw ng isang malinis na plastic container, may umuusok na arroz caldo. May itlog, may manok, at may kasamang bottled water. Agad na lumabas si Sari. Nakita niya si Marites, ang kapitbahay niyang tsismosa na nagwawalis sa tapat. Marites! Tawag ni Sari. Salamat ha! Lumapit si Marites na kapamewang. O buhay ka pa pala, Sari? Akala ko nategi ka na sa lamig kagabi. Anong salamat? Di ba ikaw ang nag-ayos ng bubong ko? At yung lugaw? Tanong ni Sari. Sabay turo sa pagkain. Ang sarap, Marites. May manok pa. Kumunot ang noo ni Marites. Lugaw? Manok? Tumawa si Marites. Oy Sari, hilo ka pa yata. Wala nga kaming pambili ng bigas, manok pa kaya. At saka, bakit ko ayusin yung barong-barong mo gigibain na rin naman niya ni Romy mamaya. Baka nananaginip ka lang. Iniwan siya ni Marites na nagtataka. Kung hindi si Marites. Sino? Tinignan muli ni Sari ang arroz caldo. Kinuha niya ang kutsara. Tinikman. Natigilan siya. Ang lasa. May luya at toasted garlic. Ganitong-ganito ang timpla na gusto ni Nico noong bata pa ito kapag may sakit. Si Nico lang ang nagre-request ng ganitong karaming bawang. Bumilis ang tibok ng puso ni Sari. Posible kaya? O baka nababaliw na talaga siya dahil sa rindi ng kagustuhang makita ang mga anak niya? Sa di kalayuan, sa loob ng isang tinted na sasakyan na nakaparada sa kanto, nakatingin si Nico habang kumakain ang ina niya. Napangiti siya ng kaunti. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Si Nilo. Nico, umalis ka na dyan. Seryoso ang boses ni Nilo sa kabilang linya. Papunta na si Romy at dala niya ang bulldozer. Habang abala si Romy sa paghahanda ng kanyang bulldozer, iba naman ang pinagkakaabalahan ni Attorney Nilo. Hindi siya sumama kay Noel at Nico sa hotel. Nagpaiwan siya sa barangay. Nagpalit siya ng damit. Simpleng polo shirt at maong na lang.
para hindi masyadong agaw atensyon, pero suot pa rin niya ang kanyang mamahaling relo at ang talas ng kanyang mata bilang abogado. Naglalakad siya sa mga eskinita. Hinahanap niya si Marites. Ayon sa background check na ginawa nila, si Marites ang mata at tenga ng barangay. Kung may nakakaalam ng totoo, siya yon. Nakita niya ito sa isang karinderya, naghihimay ng malunggay. Aling Marites? Tawag ni Nilo. Napatalon si Marites sa gulat. Nang makita niya kung sino ang tumawag, muntik na niyang mabitawan ng bilao. Ay, Sir Attorney! Natatarantang sagot ni Marites. Naku, wala po akong utang. At kung tungkol ito sa lugaw kanina, wala po akong kinalaman. Hindi tungkol sa lugaw. Seryosong sabi ni Nilo. Naupo siya sa bangkito sa harap ni Marites. Tungkol kay Aling Sari at kay Romy. Namutla si Marites. Tumingin siya sa paligid. Takot na baka may makarinig. Naku sir, huwag niyo na akong idamay dyan. Delikado si Kagawad Romy. At si Sari naman. Bumuntong hininga si Marites. Tanga yang matandang yan eh. Kumunot ang noo ni Nilo. Tanga? Bakit? Dahil pinalayas niya ang mga ampon niya noong naghirap siya. May halong pait sa boses ni Nilo. Ito ang paniniwala nila sa loob ng 15 taon na naging pabigat sila kaya sila itinapon. Natigilan si Marites. Tinignan niya si Nilo ng matagal. Parang sinusuri ang mukha nito. Ampon? Bulong ni Marites. Tapos nanlaki ang mata niya. Teka, pamilyar ang kilay mo. Ikaw ba si Nilo? Yung iyaking bunso dati? Hindi sumagot si Nilo, pero ang pananahimik niya ay kumpirmasyon. Biglang naiyak si Marites. Hinampas niya si Nilo sa braso. Tanga? Sigaw ni Marites, pero pabulong. Kayong tatlo ang mga tanga. Akala niyo ba talaga pinalayas kayo ni Sari dahil ayaw niya sa inyo? Ano? Naguluhan si Nilo. Malinaw ang sinabi niya. Sabi niya, palamunin lang kami. Tinapon niya ang mga damit namin sa kalsada. Kasi nakatutok ang kutsilyo ni Romy sa leeg niya nung gabing yon. Mabilis na putol ni Marites. Parang huminto ang mundo ni Nilo. Ah, anong sabi mo? Lumapit si Marites. Nanginginig ang boses sa takot at emosyon. Noong gabing yon, simula ni Marites. Nasa likod ako ng pader. Rinig ko lahat. Pinuntahan ni Romy si Sari. Sabi niya, ibebenta niya kayong tatlo sa sindikato sa Maynila. Gagawin daw kayong runner ng droga. Kapag hindi pumayag si Sari, papatayin daw kayo ni Romy, isa-isa sa harap niya. Nanlamig ang buong katawan ni Nilo. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Nagmakaawa si Sari. Patuloy ni Marites, tumutulo na ang luha. Lumuhod siya kay Romy. Hinalikan niya ang paa ng demonyong yon. Sabi niya, gagawin niya ang lahat. Huwag lang kayong idamay, sabi ni Romy. Ang tanging paraan lang para lubayan kayo ay kung mawawala kayo sa paningin niya. Kung aalis kayo ng kusa. Napahawak si Nilo sa gilid ng mesa. Ang dibdib niya ay parang sasabog. Kaya nag-acting si Sari. Hikbi ni Marites. Kunwari galit siya. Kunwari ayaw niya sa inyo. Kasi alam niyang kung sasabihin niya ang totoo, hindi kayo aalis, lalaban kayo, at papatayin kayo ni Romy. Mas pinili niyang kamuhian niyo siya habang buhay, kaysa makita kayong mamatay. Tinapik ni Marites ang kamay ni Nilo. Nang makaalis kayo noong gabing yon, nakita ko si Sari. Gumapang siya sa putikan kung saan kayo tumayo. Niyakap niya ang lupa. Humagulgol siya hanggang sa mawalan siya ng boses. Simula noon, hindi na siya naging masaya. Buhay siya, pero patay na ang puso niya. Hinihintay na lang niya kayong bumalik. O ang kamatayan. Bang? Isang malakas na hampas ang pinakawalan ni Nilo sa mesa. Tumayo siya. Ang mukha niya ay basa na ng luha. Pero ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang abogado. Mata na ito ng isang anak na nagising sa katotohanan. At mata ng isang lalaking uhaw sa hustisya. 15 taon. 15 taon nilang inisip na hindi sila mahal.
15 taon nilang pinagtrabahuhan ang tagumpay para ipamukha kay Sarina, sayang at pinakawalan mo kami. Pero ang totoo, ang tagumpay nila ay binayaran ng dignidad at kaligayahan ni Sari. Nilo, tawag ni Marites. Anong gagawin mo? Kinuha ni Nilo ang kanyang cellphone. Dinial niya ang number ni Noel. Kuya, ang boses ni Nilo ay basag pero matigas. Change of plans. Bakit? Anong nangyari? Sagot ni Noel sa kabilang linya. Hindi natin bibilhin ang lupa. Sabi ni Nilo habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Romy. Wawasakin natin si Romy. Wawasakin natin siya hanggang sa wala nang matira sa kanya. Sasabihin ko sa iyo lahat pagdating ko dyan. Binaba niya ang telepono. Aalis na sana si Nilo nang mapahinto siya. Sa kabilang dulo ng eskinita, nakatayo si Romy. Nakatingin ito sa kanila. Nakita ni Romy na kausap ni Nilo si Marites. At nakita ni Romy ang galit sa mukha ni Nilo. Dahan-dahang ngumisi si Romy. Isang nangising nagsasabing, alam ko na ang laro niyo. Kinuha ni Romy ang kanyang radyo. Boys, sabi ni Romy sa radyo habang nakatingin kay Nilo. Mukhang may mga daga tayong kailangang pausukan. Ihanda ang gasolina. Ngayon na. Mabilis ang mga pangyayari. Sa loob ng itim na SUV, isang mabigat na katotohanan ang bumagsak sa balikat ni Noel at Nico. Katatapos lang ikwento ni Nilo ang nalaman niya kay Marites. Walang umimik. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabibigat na paghinga ni Nico na pinipigilan ng paghagulgol. Si Noel, ang panganay, ay nakakuyom ang kamao sa manibela. Ang higpit, namumuti ang mga buko ng daliri niya. Ibig sabihin, basag ang boses ni Noel. Sa loob ng 15 taon, galit tayo sa kanya. Pero siya pala ang sumalo ng lahat. Niligtas niya tayo, kuya. Sagot ni Nilo na nakayuko sa backseat. Ginawa niyang demonyo ang sarili niya sa paningin natin para lang mabuhay tayo. Papatayin ko si Romy. Bulong ni Nico. Ang maamo niyang mukha ay puno ngayon ng puot. Papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Huwag. Pigil ni Nilo. Kailangan nating maging matalino. Nasa teritoryo niya tayo. Hawak pa rin niya si nanay. Kapag nagpadalos-dalos tayo, baka si nanay ang balikan niya. So anong gagawin natin? Tanong ni Noel. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan nakatayo si Sari sa gilid ng kalsada. Basang-basa. Pinupulot ang mga piraso ng yero. Hindi ko na kayang tiisin na nakikita siyang ganyan. Kunin na natin siya. Ngayon na. Desisyon ni Nilo. Kalimutan na ang ebidensya. Ang mahalaga, mailikas natin si nanay. Bumukas ang pinto ng kotse. Lalabas na sana sila. Pero huli na. Sa labas, papalapit na si Romy kay Sari. At hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang 4 na maskuladong tanod. At may hawak si Romy na isang folder. Isang folder na kulay asul. Nanlaki ang mata ni Nilo. Shit! Mura ni Nilo. Yan ang folder na naiwan ko sa dashboard kanina nung kausap ko si Marites. Nandoon ang birth certificates natin at ang pictures ng orphanage. Nakita ni Romy na bumukas ang pinto ng SUV. Ngumisi siya. Itinaas niya ang folder at iwinagayway ito sa ere. Nakatingin kina Noel. Isang mensahe. Alam ko na. Naglakad si Romy palapit kay Sari. Oh Sari! Bati ni Romy, parang walang nangyari. Sipag natin na, hindi umimik si Sari. Patuloy lang siya sa pagpulot ng basura. May ipapakita sana ako sa'yo, sabi ni Romy. Binuksan niya ang folder. May nakita kasi akong interesting sa kotse ng mga investors natin. Lumapit sina Noel, Nico at Nilo. Mabilis ang lakad. Kinakabahan. Kagawad. Tawag ni Noel. Let's talk inside, wag dito. Ay, nandyan na pala kayo, Sir Noel. Humarap si Romy. Ang nangiti niya ay abot tenga, pero ang mata niya ay parang ahas.
Ipinapakita ko lang kay Aling Sari itong reunion project nyo. Napahinto si Sari. Tumingin siya kay Noel. Dahil sa pagmamadali ni Noel, nakalimutan niyang ibaba ang manggas ng kanyang polo. Nakalabas ang kanyang kanang braso. At doon, nakita ni Sari ang isang pilat. Isang mahabang pilat na hugis kidlat. Natigilan si Sari. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya ang pilat na yon. Siya ang nagtahi niyan gamit ang sinulid at karayom noong nasugatan si Noel sa pagtatanggol kay Nico sa mga siga sa palengke noon. Dahan-dahang lumapit si Sari kay Noel. Nanginginig ang kamay niya. Noel? Bulong ni Sari. Ang boses niya ay puno ng pag-asa at takot. Ikaw ba yan, anak? Nagkatinginan ang magkakapatid. Gustong-gusto ni Noel na yakapin ang ina. Gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad pero nakita niya ang kamay ni Romy. Nasa likod ito at may senyales sa mga tanod. Ang mga tanod ay dahan-dahang humahawak sa kanilang mga baywang kung saan may nakasukbit na kung ano. Baril. Kung amin sila ngayon, dito mismo, magkakagulo. At baka madamay si Sari. Napapikit si Noel. Kailangan niyang maging matatag para sa kaligtasan ni Sari. Iniwas ni Noel ang braso niya. Tumingin siya kay Sari ng malamig. Excuse me? Sabi ni Noel. Ang sakit sa dibdib niya ay parang pinupunit siya. I think you are mistaken. Bumagsak ang balikat ni Sari. Ang kislap sa mata niya ay namatay ulit. Ah, ganun ba? Yumuko si Sari. Pasensya na po. Kamukha niyo po kasi ang anak ko. Pero tama kayo. Patay na siguro sila. O kinalimutan na ako. Tinalikuran sila ni Sari. Ang likod ng matanda ay kubana sa bigat ng kalungkutan. Napakuyom si Nico. Akbayan sana niya si Sari. Pero pinigilan siya ng tingin ni Noel. Lumapit si Romy kay Noel. Inakbayan niya ito na parang close friends. Galing mo umarte, Sir Noel. Bulong ni Romy sa tenga ni Noel. O dapat ko bang sabihing, Noel na batang hamog? Nanigas si Noel. Huwag kang gagalaw. Bulong pa ni Romy. May baril ang mga bata ko. Isang maling galaw nyo. Sasabog ang bungo ng matandang yan. Hinarap ni Romy ang tatlo. Ngayon? Sabi ni Romy ng malakas para marinig nila. Dahil magkakakilala na tayo ng tunay. Pag-usapan na natin ang presyo at sisiguraduhin kong mahal ang bayad sa panloloko nyo sa akin. Tumawa si Romy. Welcome home, Villamor Brothers. Welcome to hell. Sa loob ng opisina ni Romy sa Barangay Hall, nakasara ang lahat ng kurtina. Ang aircon ay humuhunini ng malakas pero hindi nito mapalamig ang nagbabagang tensyon sa kwarto. Nakatayo si Noel sa harap ng mesa ni Romy. Sa likod niya, nakabantay sina Nico at Nilo. Nakaupo si Romy, nakataas ang paa sa mesa habang nilalaro ang isang lighter. 5 million, sabi ni Romy. Spot cash. Plus, pipirmahan niyo ang deed of sale ng lupa sa presyong gusto ko. Hibang ka ba? Sigaw ni Nico. Aakbayan sana niya si Romy. Pero mabilis na tinutukan siya ng baril ng isa sa mga tanod. Ops! Ops! Tinaas ni Romy ang kamay niya. Relax, Doc. Baka tumaas ang blood pressure mo. Isipin niyo na lang. Donation yon sa barangay. Development Fund. Tumayo si Noel. Kalmado ang mukha. Pero ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok kapag ibinigay namin ang pera. Sabi ni Noel ng mariin. Lalayuan mo si Nanay Sari. Hindi mo na siya gagalawin. Siyempre naman. Ngumisi si Romy. Win-win solution tayo dito. Makukuha niyo ang lupa. Makukuha ko ang pera. At si Sari, well, buhay siya. Deal? Nagkatinginan ng magkakapatid. Alam nilang scam ito. Alam nilang pangingikil ito. Pero sa bawat segundong lumilipas na hawak ni Romy ang alas, nasa panganib si Sari. Kinuha ni Noel ang ballpen. Deal. Sabi ni Noel. Pinirmahan niya ang mga dokumento. Ang bawat pirma ay mabigat. Parang ibinebenta nila ang kaluluwa nila sa demonyo para lang iligtas ang anghel ng buhay nila. Good choice. Sabi ni Romy
habang hinahablot ang mga papel. Sige, makakaalis na kayo. At tandaan, one wrong move at magkakaroon ng aksidente sa barong-barong ni Sari. Padabog na lumabas ang magkakapatid, pero habang naglalakad sila sa hallway, pasimpleng bumagal si Nilo. Nagpanggap siyang nagtatali ng sapatos. Sa dilim ng pasilyo, lumabas si Marites. Takot na takot. "Attorney," bulong ni Marites. Mabilis na inabot ni Nilo ang isang maliit na bagay sa kamay ni Marites. Isang USB drive. "Marites, pakinggan mo ako," bulong ni Nilo. "Sa oras na makita mong umalis ang mga sasakyan namin, tumakbo ka sa police station sa kabilang bayan. Huwag dito, sa kabilang bayan. Ibigay mo to kay Major Santos. Siya lang ang mapagkakatiwalaan natin." "Ano ito?" Nanginginig na tanong ni Marites. "Lahat ng ebidensya." Sagot ni Nilo. "Ang CCTV footage ng pagbabayad ng mga drug lord kay Romy, ang recording ng pangingikil niya kanina. Na-record ko lahat sa relo ko." Nanlaki ang mata ni Marites. Hawak niya ang bomba na wawasak kay Romy. "Bilisan mo," utos ni Nilo. Buhay ni nanay ang nakataya. Tumakbo na si Nilo para humabol sa mga kapatid niya. Samantala, sa tapat ng gibang kariton, gabi na. Tahimik. Si Aling Sari ay nakaupo sa harap ng isang maliit na kalandi-uling. May niluluto siya sa isang lumang palayok. Amoy tsokolate. Amoy malagkit. Tsampurado. Kahit sinabi ni Noel na hindi siya nito kilala. Kahit tinaboy siya. Hindi mapigilan ni Sari ang puso niya. Halo lang siya ng halo. Ang usok ng tsampurado ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. "Alam ko," bulong ni Sari sa sarili, habang tinitikman ang luto. "Alam ko, kayo yon." Ang pilat ni Noel, ang mga mata ni Nico, ang tindig ni Nilo, napangiti si Sari ng mapait. "Siguro may dahilan kung bakit hindi niyo ako kilala. Siguro, kinakahiya niyo na ako. Okay lang. Tanggap ko. Basta buhay kayo. At matagumpay. Okay na sa akin yon." Nagsandok si Sari ng tsampurado sa 3 mangkok. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. "Kain na kayo mga anak. Kahit sa isip ko lang." Hindi alam ni Sari na sa bintana ng barangay hall, nakadungaw si Romy. Hawak ni Romy ang tseke na bigay ni Noel. 5 million pesos. Pero hindi siya mapakali. "Boss, okay na tayo," sabi ng bataan niya. "Sibat na tayo bukas." Umiling si Romy. Nakatingin siya kay Sari sa di kalayuan. "Hindi," sabi ni Romy. "Matalino si Attorney Nilo. Sigurado ako, may plano sila. Babalikan nila ako." Tinignan ni Romy ang matanda. Hanggat buhay ang kahinaan nila, hawak nila ako sa leeg. Kumuha si Romy ng sigarilyo. Sinindihan niya ito. "Boss?" tanong ng tanod. "Anong gagawin natin?" Ibinuga ni Romy ang usok. Ang mukha niya ay walang bahid ng awa. "Linisin ang kalat." Utos ni Romy. "Sunugin ang barong-barong. Ngayon na. Palabasin yung aksidente sa kalan." "Pero boss, nasa loob ang matanda." Alanganing sabi ng tanod. Tumingin si Romy ng masama. "Did I stutter?" Sigaw ni Romy. "Sunugin niyo kasama siya para tapos na ang problema." Hating gabi, tahimik na ang barangay Pag-asa. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang paggaspas ng hangin. Sa loob ng kanyang tagpi-tagping tolda, nakatulog na si Aling Sari sa tabi ng mesa kung saan nakahain ang 3 mangkok ng lumamig na tsampurado. Pagod na pagod siya. Ang huli niyang dasal, bago pumikit ay sana, ligtas ang mga anak niya. Sa labas, 2 anino ang gumapang palapit. May dala silang galon, amoy gasolina. "Bilisan mo," bulong ng isa. Binuhusan nila ang paligid ng tolda, ang tuyong kahoy, ang mga karton, ang lona. Lahat. Isang posporo, ang kiskis. Isang maliit na apoy ang lumitaw. At sa isang iglap, whoosh! Sumiklab ang apoy. Parang gutom na halimaw na nilamon ang tuyong barong-barong. Sa loob, nagising si Sari dahil sa init at usok.
Uho, uho! Napabangon siya. Pula. Lahat ng nakikita niya ay pula. Apoy sa bubong, apoy sa pinto. Ang init ay nakakapaso sa balat. Tulong! Sigaw ni Sari. Sunog! Tulong! Sinubukan niyang tumayo, pero nahilo siya sa kapal ng usok. Bumagsak siya. Lord! Bulong ni Sari habang gumagapang. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan ko? Sa di kalayuan, sa kalsada palabas ng barangay, nakahinto ang convoy ng 3 SUV. Kanina pa hindi mapakali si Nico. Ang tibok ng puso niya ay nasa 120 BPM sa kanyang relo. Kuya, bumalik na tayo. Sabi ni Nico. Masama ang kutob ko. Nico, sundin natin ang plano. Sagot ni Noel, pero pati siya ay pawis na pawis. Hinihintay natin ang signal ni Marites. Biglang tumunog ang cellphone ni Nilo. Si Marites, Attorney! Attorney! Sigaw ni Marites sa kabilang linya. Rinig ang sirena at sigawan sa background. Ang bahay ni Sari. Sinunog nila. Nasa loob pa siya. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Pota! Mura ni Noel. Isang matinding U-turn ang ginawa ng sasakyan ni Noel. Ang gulong ay humiyaw sa aspalto. Bilisan mo! Sigaw ni Nico. Bilis ang 3 SUV ay humarurot pabalik. Nilabag nila ang lahat ng traffic light. Ang bilis ay parang lilipad na. Pagdating nila sa barangay, nakita nila ang impyerno. Ang pwesto ni Sari ay isa ng malaking bola ng apoy. May mga tao sa paligid, nagsasaboy ng tubig gamit ang timba. Pero kulang. Masyadong malakas ang apoy. Bumaba ang 3 habang umaandar pa ang sasakyan. Nanay! Sabay-sabay nilang sigaw. Wala nang plano. Wala nang pagpapanggap. Wala nang investor. Anak na lang sila ngayon. Sir, huwag kayong pumasok. Delikado. Sigaw ng mga tanod na humarang sa kanila. Tabi? Tinulak ni Noel ang tanod. Malakas. Tumalsik ito. Hinubad ni Noel ang kanyang coat. Hinubad ni Nilo ang jacket. Ibinabad nila ito sa drum ng tubig na dala ng mga kapitbahay. Nico, sa likod ka. Nilo, tulungan mo ako sa harap. Utos ni Noel. Sumugod sila sa apoy. Ang init ay parang impyerno, nalulusaw ang balat, pero hindi nila ininda. Nay, nasaan ka? Sigaw ni Nico sa likuran. Sinisipa ang nagbabagang yero. Sa loob, narinig ni Sari ang boses. Nico? Mahina niyang tawag. Nasa ilalim siya ng gumuhong mesa. Nay! Narinig ni Noel ang boses. Nakita ni Noel ang kamay ng ina sa ilalim ng mga debris. Nandito siya! Sigaw ni Noel. Binuhat ni na Noel at Nilo ang mainit na kahoy na nakadagan kay Sari. Napaso ang mga kamay nila. Naamoy nila ang sunog na balat ng sarili nilang palad. Pero hindi sila bumitaw. Ang bigat! Sigaw ni Nilo. Kuya, bilis. Hinila ni Nico si Sari palabas. Nay, kapit lang. Nandito na kami. Nang mailabas nila si Sari, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Ang tangke ng gasol sa kusina ay sumabog. Boom! Tumalsik silang 4. Dumapa si Noel at Nilo sa ibabaw ni Sari para protektahan ito mula sa mga lumilipad na debris at apoy. Tahimik. Nay? Tanong ni Nico habang umuubo. Dahan-dahang iminulat ni Sari ang mata. Ang mukha niya ay puno ng uling. Nakita niya ang 3 lalaki na nakadagan sa kanya. Ang mga mukha nila ay puno rin ng uling at dugo. Ang mamahalin nilang damit ay sunog-sunog na. Pero nakangiti sila. Umiiyak at nakangiti. Nay! Sabi ni Noel habang tumutulo ang luha sa pisngi niyang may uling. Sorry po. Sorry po kung natagalan kami. Hinawakan ni Sari ang mukha ni Noel. Naramdaman niya ang pilat. Noel. Bulong ni Sari. Ang mga anak ko. Opo, Nay. Hagulgol ni Nilo. Kami to. Ang 3 butil mo. Sa gitna ng usok at abo, sa wakas, nagtagpo muli ang mag-iina. Niyakap nila si Sari ng mahigpit.
na parang hindi na nila ito pakakawalan kahit kailan. Pero ang saya ay panandalian lang. Doc Nico, sigaw ng isang kapitbahay. Si Aling Sari, hindi na humihinga. Nanlaki ang mata ni Nico. Tinignan niya ang monitor ng pulso ni Sari sa leeg. Walang pulso. Tumigil ang puso ni Sari dahil sa usok at shock. No! Sigaw ni Nico. Hindi pwede. Hindi ngayon. Sinimulan ni Nico ang CPR. 1, 2, 3, 4. Bilang ni Nico habang dinidiinan ang dibdib ng ina. Gumising ka, Nay. Parang awa mo na. Nakatulala sina Noel at Nilo. Sa di kalayuan, dumating ang sasakyan ni Romy. Bumaba ito, nakangisi. Akala niya ay tapos na ang lahat. Pero nang makita niya ang tatlong magkakapatid na buhay, at ang galit sa mga mata ng mga taumbayan na nakatingin sa kanya, alam niyang nagkamali siya ng kinalaban. Sa gitna ng usok at abo, patuloy ang pagpump ni Nico sa dibdib ng ina. 1, 2, 3. Nay, huminga ka! Sigaw ni Nico. Ang pawis at luha niya ay tumutulo sa mukha ni Sari. Nakatulala si Noel at Nilo. Hawak nila ang kamay ng ina. Ang lalamig. Parang yelo. Please Lord! Dasal ni Noel na noon lang nagdasal ulit pagkatapos ng maraming taon. Kunin niyo na lahat ng yaman ko. Lahat ng meron ako. Wag lang siya. Wag lang ang nanay ko. Breathe, Nay. Breathe. Utos ni Nico. At sa wakas, isang malalim at garalgal na paglanghap. Umubo si Sari. Dumilat ang mga mata niya saglit, puno ng takot, bago muling pumikit dahil sa pagod. Buhay siya! Sigaw ni Nilo. Kuya, buhay siya! Mabilis na isinakay si Sari sa ambulansya. Ang tatlong investor na kanina ay ayaw madumihan. Ngayon ay siksikan sa loob ng sasakyan. Hawak ang kamay ng matanda. Hindi alintana ang dumi at amoy ng sunog sa mga damit nila. Ilang oras ang lumipas. Sa loob ng isang pribadong kwarto sa St. Luke's, dahan-dahang iminulat ni Sari ang kanyang mga mata. Puti, malinis, tahimik. Patay na ba ako? Bulong niya. Nasa langit na ba ako? Wala ka sa langit, Nay. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Pero gagawin namin ang lahat para maramdaman mong nandoon ka. Napalingon si Sari. Sa gilid ng kama, nakaupo ang tatlong lalaki. Malinis na sila, pero ang mga mata ay mugto. Si Noel, si Nico, at si Nilo. Wala na ang mga suit. Naka-t-shirt na lang sila. Wala na ang ere ng pagiging mayaman. Para na lang silang mga batang paslit na naghihintay sa paggising ng kanilang ina. Mga anak, nanginginig na inabot ni Sari ang kamay ni Noel. Totoo ba ito? Hinawakan ni Noel ang kamay ng ina. Idinikit niya ito sa kanyang pisngi at humagulgol. Ang matapang na negosyante, ang leader ng magkakapatid, ay umiyak na parang bata. Sorry, Nay. Hikbi ni Noel. Sorry kung ang tagal bago kami bumalik. Sorry kung naniwala kami sa kasinungalingan. Sorry kung kinamuhian ka namin. Pinunasan ni Sari ang luha ni Noel gamit ang kanyang hinlalaki. Wala kayong kasalanan. Ginusto ko yon. Ginusto kong magalit kayo sa akin. Kasi kung hindi, baka pinatay na kayo ni Romy noon. Napatingin si Nico at Nilo. Alam na pala ng nanay nila na alam na nila. Alam niyo ba? Ngumiti si Sari kahit may oxygen mask pa sa leeg. Araw-araw, nagdadasal ako. Sabi ko kay Lord, kahit hindi ko na kayo makita, basta maging maayos ang buhay niyo. Basta makakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Basta may matulugan kayong hindi tumutulo ang bubong. Tinuro ni Sari si Nico. Doktor ka na ba, Nico? Dati, ginagamot mo lang ang sugat ng aso gamit ang dahon ng bayabas. Tumango si Nico, tumutulo ang luha. Opo, Nay. Doktor na po ako. Ako ang gagamot sa'yo. Wala ka nang babayaran kahit piso. Tinuro naman ni Sari si Nilo. At ikaw, Nilo? Abogado ka na. Dati, ang galing mong mga twiran kapag ayaw mong maligo. Natawa si Nilo habang umiiyak.
Opo, Nay. Lawyer na. Ipaglalaban na kita. Wala nang aapi sa'yo. Tumingin si Sari kay Noel. At ikaw, Noel. Ang panganay ko. Ang tagapagtanggol. Siguro, napakayaman mo na. Mas mayaman ako ngayon, Nay. Sagot ni Noel, hawak ng mahigpit ang kamay ni Sari. Kasi nalaman kong mahal pa rin kami ng nanay namin. Niyakap nilang tatlo si Sari. Sa puting kwartong iyon, nabuo muli ang pamilyang winasak ng kahirapan at takot. Ang mga sugat ng kinang taon ay dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng init ng pagpapatawad. Nay, sabi ni Nilo nang kumalas sa yakap. Ang mukha niya ay seryoso na ulit. Hindi na kayo babalik sa lugar na yon. Titira na kayo sa amin. Pero, ang bahay? Ang mga kapitbahay? Nag-alala si Sari. Ayusin namin ang lahat. Singit ni Noel. Pero bago yon, may kailangan muna kaming tapusin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marites. Hingal na hingal. May kasama siyang 2 pulis. Sir Nilo! Sir Noel! Sigaw ni Marites. Napanood niyo na ba ang balita? Binuksan ni Nico ang TV sa kwarto. Breaking news. Kagawad Romy Basco, wanted sa kasong arson at multiple attempted murder. Tumakas ang suspek matapos ang sunog sa Barangay Pag-asa. Pinaghahanap na siya ngayon ng mga awtoridad. Nakita sa screen ang mukha ni Romy. At isang video clip, ang video clip na nakuha ni Nilo, kung saan naririnig ang boses ni Romy na naguutos. Sunugin niyo kasama siya. Tumakas siya. Bulong ni Nico, kumuyom ang kamao. Biglang tumunog ang cellphone ni Noel. Unregistered number. Sinagot ni Noel at ni loudspeaker. Hello, Sir Noel. Ang boses ni Romy sa kabilang linya. Hingal na hingal. Parang tumatakbo. Ang galing niyo. Ang galing niyong magkakapatid. Sinira niyo ang buhay ko. Sumuko ka na, Romy. Malamig na, sabi ni Noel. Tapos na ang laro. Tapos? Tumawa si Romy ng malademonyo. Hindi pa tapos. Alam ko kung nasaan kayo. St. Luke's, di ba? Tandaan mo to, Noel. Kung babagsak ako, dadalhin ko kayo sa impyerno. Lalo na ang nanay niyo. Tuot, tuot, tuot. Naputo lang tawag. Nanlaki ang mata ni Sari. Napahawak siya sa dibdib. Ang mga anak ko, bulong ni Sari. Sasaktan niya kayo. Tumayo si Noel. Hinarap niya ang mga kapatid niya. Nico, bantayan mo si nanay. Walang aalis sa kwartong to. Nilo, tawagan mo si Major Santos. I-trace ang tawag na yon. Tumingin si Noel sa bintana kung saan makikita ang city lights ng Maynila. Nagkamali siya ng tinakot. Sabi ni Noel, ngayong gabi, matatapos na ito, 2:00 ng madaling araw. Ang hallway ng St. Luke's Medical Center ay tahimik, pero mabigat ang hangin. Sa labas ng room 402, may 2 pulis na nakauniforme ang nagbabantay. Sa loob, hindi natutulog ang magkakapatid. Nakahiga si Aling Sari, pilit na pinapatulog ng gamot, pero gising ang diwa niya dahil sa takot. Nakaupo sa paanan ng kama si Nico. Hawak ang kamay ng ina, habang panay ang tingin sa monitor ng puso. Si Noel ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakasilip sa labas. Si Nilo ay nasa sulok, kausap sa cellphone si Major Santos. Negative sa CCTV ng lobby. Bulong ni Nilo kay Noel. Wala pa ring trace kay Romy. Darating siya. Sabi ni Noel nang hindi lumilingon. Kilala ko ang amoy ng desperadong tao, wala na siyang matatakbuhan. Ang pera niya frozen na. Ang mga koneksyon niya nilaglag na siya. Ang tanging natitira sa kanya ay ang galit. At ang galit ay nagpapabobo sa tao. Sa kabilang dulo ng ospital, sa service entrance kung saan dumadaan ang mga basura. Isang lalaking nakauniforme ng janitor ang pumasok. Nakayuko siya. Hila-hila ang isang malaking trash bin. Naka-face mask siya at surgical cap. Pumipilay siya ng kaunti. May paso siya sa binti mula sa sunog kanina. Si Romy. Ang mga mata niya ay nanlilisik, puno ng dugo. Wala na ang yabang ng isang kagawad. Ang natitira na lang ay ang baliw na pagnanasa na makapaghiganti.
Sa bulsa ng kanyang pantalon, mahigpit niyang hawak ang isang .38 caliber na baril. Kukunin ko kayo, bulong ni Romy sa sarili. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Sumakay siya sa service elevator. Pinindot ang 4th floor. Ting! Bumukas ang elevator. Nakita ni Romy ang 2 pulis sa dulo ng hallway, sa tapat ng kwarto ni Sari. Ngumisi si Romy sa ilalim ng maskara. Alam niya ang gagawin. Itinulak niya ang trash bin sa gitna ng hallway. Kumuha siya ng lighter at isang bote ng alcohol mula sa cart. Sinisindihan niya ang laman ng basurahan. Biglang umusok. Umalingaw-ngaw ang fire alarm. Riang! Kring! Nagkagulo. Bumukas ang mga pinto ng ibang kwarto. Naglabasan ang mga pasyente at nurse. Sigawan. Takbuhan. Sunog! May sunog sa 4th floor! Sigaw ng isang nurse. Ang mga pulis sa tapat ng room 402 ay naging alerto. Sir, kailangan nating ilikas ang pasyente. Sigaw ng isang pulis habang kumakaway sa usok. Ito ang hinihintay ni Romy. Nakihalo siya sa gulo. Sumabay siya sa agos ng mga nurse na tumatakbo papunta sa kwarto ni Sari. Bumukas ang pinto ng room 402. Nakita ni Romy si Noel na buhat-buhat si Sari. Si Nico at Nilo ay nasa likod. Surprise! Sigaw ni Romy. Hinugot niya ang baril at itinutok kay Noel. Walang gagalaw. Sigaw ni Romy. Ibaba mo ang matanda. Ibaba mo siya o sasabugin ko ang ulo mo. Tumigil ang lahat. Ang mga nurse ay nagtakbuhan palayo sa takot. Ang 2 pulis ay nasa labas. Hindi makapasok dahil nakaharang si Romy sa pinto. Hawak ang baril. Romy, sabi ni Noel, kalmado. Nakakatakot na pagkakalmado. Dahan-dahan niyang ibinaba si Sari sa wheelchair. Itigil mo na to. Wala kang mapapala dito. Wala, sigaw ni Romy. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng baril. Kinuha niyo lahat sa akin. Ang pera ko, ang pangalan ko, ang kinabukasan ko. Dapat sa akin ang lupang yon. Akin yon. Hindi sa'yo yon. Sagot ni Nilo, humakbang palapit ng kaunti. Sa mga tao yon. Sa mga tulad ni nanay na inapi mo. Tumahimik ka. Itinutok ni Romy ang baril kay Nilo. Isa pa, papatayin kita. Subukan mo. Hamon ni Nico. Nakatayo siya sa harap ni Sari, ginagawang shield ang sarili niyang katawan. Bago tumama ang bala mo sa nanay namin, dadaan ka muna sa bangkay naming 3. Napatawa si Romy ng mapakla. Ang sweet. Family reunion sa impyerno. Sige, pagbibigyan ko kayo. Ikinasa ni Romy ang baril, napatili si Sari. Wag! Romy, ako na lang. Wag ang mga anak ko. Pipitik na sana ang daliri ni Romy sa gatilyo. Biglang, blag! Isang tray ng pagkain ang humampas sa ulo ni Romy mula sa likuran. Si Marites. Nakasunod pala si Marites sa mga pulis kanina. Nagtago siya sa banyo ng kwarto at sa sandaling ito, ginamit niya ang buong lakas ng isang tsimosang palengkerang galit para hampasin ang tray na bakal sa ulo ng kriminal. Walang hiya ka. Sigaw ni Marites. Napaupo si Romy sa hilo. Nabitawan niya ang baril. Mabilis pa sa 4:00, sumugod sina Noel, Nico at Nilo. Sinipa ni Noel ang baril palayo. Dinaganan ni Nico si Romy at si Nilo na abogado, ay nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ni Romy. Pak! Para yan sa pagpapaiyak mo sa nanay namin ng 15 years. Sigaw ni Nilo. Pak! Para yan sa panununog mo ng bahay. Sigaw ni Nico. Sumuntok din. Akmang susuntok din si Noel, pero pinigilan siya ni Sari. Noel, tama na. Umiiyak na sigaw ni Sari. Tama na anak. Huwag niyong dumihan ang kamay niyo sa kanya. Hayaan niyo na ang batas. Huminto si Noel. Nakakuyom ang kamao niya sa ere. Tinitigan niya si Romy na duguan na ang mukha. Nakahandusay sa sahig. Humihingal. Ang mga pulis ay pumasok na at agad na pinusasan si Romy. Romy Basco. Sabi ng pulis habang binabasahan ito ng karapatan. You are under arrest.
Habang hinihila si Romy palabas, lumingon siya kay Sari. Wala na ang angas, wala na ang tapang. Umiiyak na siya. Takot. Sari, tulungan mo ako. Makaawa ni Romy. Maawain ka, di ba? Tulungan mo ako. Tumingin si Sari kay Romy. Ang babaeng inapi niya, pinalayas niya, at sinubukan niyang sunugin. Huminga ng malalim si Sari. Hinawakan niya ang kamay ng 3 anak niya. Pinapatawad na kita, Romy. Mahinang sabi ni Sari. Nanlaki ang mata ni Romy. May pag-asa. Pero, dugtong ni Sari at sa unang pagkakataon, may bakal sa boses niya. Ang pagpapatawad ko ay para sa ikatatahimik ng puso ko, hindi para sa kalayaan mo. Bayaran mo ang utang mo sa batas. Isinara ang pinto. Nawala na ang anino ni Romy. Napaupo si Noel sa sahig, pagod na pagod. Napasandal si Nico sa pader. Si Nilo ay napahawak sa tuhod. Nagkatinginan silang 4 at sabay-sabay silang natawa. Tawang may halong iyak. Tawa ng tagumpay. Tawa ng kaligtasan. Nay? Sabi ni Marites na sumilip mula sa banyo. Hawak pa rin ang nayuping tray. Pwede ba akong humingi ng autograph sa mga anak mo? Ang gagwapo pala nila kapag galit. Nagtawanan ang lahat. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Kinabukasan, naging headline sa lahat ng balita ang nangyari sa St. Luke's at sa Barangay Pag-asa. Kagawad huli sa akto ng panununog at pagtatangka sa buhay ng isang pamilya. Sa presinto, nakatayo si Attorney Nilo sa harap ng rehas. Sa loob, nakaupo si Romy. Wala na ang mamahalin niyang barong. Naka-t-shirt na lang siya na may mantsa ng dugo at uling. Mugto ang mata niya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa suntok na inabot niya sa magkakapatid. Attorney Villamor, tawag ni Romy. Pwede bang mag-settle? May pera ako. Nakatago. Ibibigay ko sa inyo lahat. Tinignan lang siya ni Nilo. Malamig. Walang emosyon. Romy, sabi ni Nilo habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang kaso mo ay arson, multiple attempted murder, grave coercion, at illegal possession of firearms. Idagdag pa natin ang human trafficking case na binubuhay ko mula sa mga biktima mo 15 years ago. Nilapit ni Nilo ang mukha niya sa rehas. Ang pera mo? Frozen na yan ng AMLC Anti-Money Laundering Council. Ang mga connection mo? Wala nang sasagot sa tawag mo. Mag-isa ka na lang. Napahagulgol si Romy. Napaluhod siya. Attorney, maawa ka. Naawa ako. Sagot ni Nilo. Naawa ako sa nanay ko na pinaluhod mo sa putik. Naawa ako sa mga batang ninakawan mo ng kinabukasan. Ito ang hustisya, Romy. At matagal na itong overdue. Tinalikuran siya ni Nilo. Ang bawat hakbang niya papalayo ay parang pagtanggal ng tinik sa kanyang dibdib na kinanwataon ng nakabaon. Samantala, sa kwarto ng ospital, ibang-iba na ang pakiramdam. Maliwanag, payapa. Katatapos lang mag-almusal ni Aling Sari. Hindi na lugaw, kundi masarap na sopas na luto mismo ni Noel. Kahit medyo maalat, dahil hindi sanay magluto ang CEO, buong puso itong kinain ni Sari. Ayan, Nay. Sabi ni Nico habang tinitignan ang resulta ng mga test. Malakas na ulit kayo. Pwede na kayong umuwi. Ngumiti si Sari. Uwi? Saan? Wala na akong bahay, anak. Nagkatinginan ang magkakapatid. Ngumiti sila. Meron po, Nay. Sabi ni Noel. Meron na kayong bahay, 3 bahay. Pinakita ni Noel ang litrato sa kanyang cellphone. Isang malaki at magandang bahay sa isang subdivision na may garden. Yan na ang bahay namin, Nay, sabi ni Noel. At simula ngayon, bahay niyo na rin. Pinakita naman ni Nico ang litrato ng isang simpleng bahay bakasyunan sa tabi ng dagat. At ito, Nay, para kapag gusto niyong magpahinga. At si Nilo, pinakita ang isang architectural plan. At ito, Nay. Ang boses ni Nilo ay puno ng emosyon. Ito ang itatayo natin sa pwesto ng dati niyong kariton.
Ang Sari-Sari Community Kitchen and Livelihood Center. Libreng pagkain para sa mga bata sa kalye at tulong pangkabuhayan para sa mga katulad nyo. Naiyak si Sari. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ligaya. Ang mga luha niya ay parang ulan na nagdidilig sa isang tuyong lupa. Sobra-sobra naman ito, mga anak. Sabi ni Sari, ang tanging hiling ko lang ay makita kayo. Lumapit si Noel at niyakap ang ina. Kulang pa po ito, Nay. Bulong ni Noel, sa lahat ng sakripisyo nyo, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay nyo sa amin nung wala kaming kahit ano. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Nak, nak, bumukas ang pinto. Pumasok si Marites, dala-dala ang isang bayong ng prutas. Ay, sorry! Nakakaistorbo ba ako sa teleserye moment nyo? Biro ni Marites. Pinapadala lang ng mga taga-barangay Pag-asa. Get well soon daw, Nanay Sari. Tinawag siyang Nanay Sari ng buong barangay. Maraming salamat, Marites, sabi ni Sari. Nako, wala yon. Ngumiti si Marites at saka, heto pa, may inabot si Marites na isang sulat. Ano ito? Tanong ni Sari. Petition letter. Sagot ni Marites, punong-puno ng pagmamalaki. Pinirmahan ng buong barangay. Hinihiling namin na ikaw ang maging OIC, Officer in Charge, kagawad habang nakakulong si Rumi. Nanlaki ang mata ni Sari. Ako? Isang tindera ng taho. Hindi ako marunong mamuno. Sus, sabi ni Marites. Kung kaya mong alagaan ang tatlong to, kaya mong alagaan ang buong barangay. At saka, ikaw ang may pinakamalaking puso sa ating lahat. Ikaw ang kailangan namin. Tumingin si Sari sa mga anak niya. Tumango sila. Nakangiti. Kaya niyo yan, Nay. Sabi ni Nico. Kami ang mga consultant niyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sari ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang pakiramdam na may halaga siya. Hindi lang siya isang matandang tindera. Siya ay isang ina, isang bayani. At ngayon, isang leader. Napatingin siya sa bintana. Sikat na ang araw. Ang sinag nito ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Parang pangako ng isang bagong simula. Isang buwan ang lumipas. Ang dating madumi at magulong iskinita, kung saan nakatayo ang barong-barong ni Sari, ay hindi na makilala. Sa lugar na yon, nakatayo na ngayon ang isang maliit pero malinis na gusali. Sa harapan, may nakapintang malalaking letra, 3 Butil Community Kitchen and Sari-Sari Livelihood Center. Sa loob, abala ang lahat. Ang kusina ay puno ng amoy, ng mainit na sopas. Ang mga batang kalye na dati ay natutulog sa karton ay nakaupo na ngayon sa mga besa. Masayang kumakain. Hindi na sila takot. Hindi na sila gutom. Sa kabilang kwarto, may mga sewing machine at mga gamit sa paggawa ng basahan. Dito, ang mga nanay na tulad ni Sari dati ay natututong maghanap buhay. At sa gitna ng lahat, nandoon si Aling Sari. Hindi na siya nakayuko. Nakatayo siya ng diretso. Ang damit niya ay simple pa rin, pero malinis na. Ang buhok niyang puti ay maayos na nakapusod. At ang pinakamalaking pagbabago sa lahat, ang kanyang ngiti. O Juanito, dahan-dahan sa pagkain, baka mabulunan ka. Sabi ni Sari sa isang bata, habang pinupunasan ang bibig nito. Opo, Nanay Sari. Sagot ng bata. Nanay Sari, iyon na ang tawag sa kanya ng lahat. Sa isang sulok, nakaupo si Marites. Siya na ngayon ang official inventory manager ng kusina. O Sari, dumating na ang delivery ng bigas mula kay Sir Noel. Sabi ni Marites habang tinitignan ang listahan. At may libreng check-up daw mamayang hapon mula kay Doc Nico. At sabi ni Attorney Nilo, aprobado na ang mga business permit ng mga mananahin natin. Grabe, parang may mga guardian angel tayo. Napangiti si Sari. Tumingin siya sa labas ng bintana.
Nakita niya ang 3 pamilyar na SUV na paparating. Lumabas siya para salubungin ang mga ito. Bumaba ang magkakapatid. Dala-dala ang mga box ng donasyon. Nay! Bati ni Nico at agad na nagmano. Sumunod si Nilo at Noel. Ang 3 makikisig na lalaki, yumuyuko para magmano sa isang matandang babae. Para sa mga taga-barangay Pag-asa, ito na ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Kumusta ang araw niyo mga anak? Tanong ni Sari. Pagod, pero masaya. Sagot ni Noel, lalo na kapag nakikita naming nakangiti ka. Pumasok sila sa loob, nagkagulo ang mga bata. Tito Noel, Tito Nico, Tito Nilo, para silang mga artista na dinumog ng fans. Habang abala ang magkakapatid sa pakikipaglaro sa mga bata, naupo si Sari sa isang bangko sa labas. Tinitignan niya ang lahat, ang tawanan, ang pag-asa. Lumapit si Marites at naupo sa tabi niya. Alam mo, Sari, sabi ni Marites, dati akala ko malas ka. Iniwan ng asawa, namatayan ng anak, pinagkaitan ng tadhana. Pero ngayon, nakikita ko na, hindi ka pala malas, biniyayaan ka. Tumingin si Sari sa 3 butil na itinanim niya kinataon na ang nakakaraan. Ngayon, ang mga butil na yon ay naging malalaking puno na nagbibigay ng lilim at bunga sa buong komunidad. Hindi ako ang biniyayaan, Marites, sagot ni Sari. Sila ang biyaya. Sila at ang lahat ng batang ito. Biglang may lumapit na kartero. May dala siyang isang maliit na sobre para kay Kagawad Rosario Villamor. Pinuksan ito ni Sari. Sa loob, may isang liham na sulat kamay. Dear Kagawad Sari, hindi po ninyo ako kilala, pero kilala ko po kayo. Ako po yung batang binigyan nyo ng huling piraso ng banana cue nyo isang gabi. 10 taon na ang nakakaraan. Sabi niyo po sa akin noon, mag-aral kang mabuti para hindi ka maging katulad ko. Nakinig po ako sa inyo. Nakapagtapos po ako ng high school. At ngayon, college student na po ako sa UP. Scholar. Napanood ko po ang kwento niyo sa TV. Gusto ko lang pong magpasalamat. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong gusto ko nang sumuko. Sana po balang araw, maging katulad niyo ako. Nagmamahal, isang butil na tinulungan niyo. Napahawak si Sari sa kanyang dibdib. Tumulo ang luha niya, pero hindi na ito mapait. Matamis. Hindi lang pala 3 ang butil na itinanim niya. Marami pa pala. Maraming maliliit na kabutihan na ginawa niya sa dilim, na hindi niya alam ay nagbunga na rin pala ng liwanag. Gabi. Sa loob ng malaking bahay ni Noel, tahimik ang paligid. Ang tangi lang maririnig ay ang mahinang tunog ng TV na nagpapalabas ng lumang pelikula ni Fernando Poe Jr. Sa malambot na sofa, nakaupo si Aling Sari. Nakasuot siya ng simpleng duster, ang paborito niyang pambahay. Sa kanyang kandungan, nakahiga ang ulo ni Noel na mahimbing na natutulog, pagod mula sa maghapong trabaho. Sa sahig, sa paanan ni Sari, nakasandal naman si Nico. Nakapikit din, pero nakikinig sa tibok ng puso ng ina sa likuran niya. Sa tabi niya, si Nilo ay abala sa pagbabalat ng mansanas. Hinihiwa ito sa maliliit na piraso para sa kanilang ina. Para silang bumalik sa pagkabata. Wala na ang CEO na kinatatakutan. Wala na ang doktor na seryoso. Wala na ang abogadong matapang. Ang naroon na lang ay sina Noel, Nico at Nilo, mga anak. Nay, bulong ni Nilo habang inaabot ang isang piraso ng mansanas. Naalala niyo pa po ba noong nag-agawan kami ni Kuya Noel sa huling piraso ng mangga? Napangiti si Sari habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Noel para hindi ito magising. Oo naman, sagot ni Sari. Nagalit pa nga sa akin ang Kuya Noel mo noon. Sabi niya, bias daw ako. Binigay ko sa'yo yung mangga kasi ikaw ang bunso at iyakin. Natawa sila ng mahina. Sa totoo lang, Nay, pag-amin ni Nilo, kaya ko lang naman inagaw yon kasi alam kong ibibigay niyo sa akin. Gusto ko lang maramdaman na
Ako ang paborito. Huminga ng malalim si Nico. Ako naman, nanay, sabi ni Nico. Ang pinakamiss ko, yung amoy ng taho niyo tuwing umaga. Kahit anong mamahaling kape ang inumin ko ngayon, iba pa rin yung init ng arnibal na gawa niyo. Tumingin si Sari sa tatlo niyang anak. Ang puso niya ay puno. Umaapaw. Alam niyo ba, mga anak? Simula ni Sari, ang boses niya ay malumanay. Noong nawala kayo, kinakausap ko pa rin kayo gabi-gabi. Bago ako matulog, tatanungin ko, Noel, kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom, ha? Tapos, Nico, nagdala ka ba ng jacket? Malamig sa gabi. At Nilo, sana may kaibigan ka na dyan. Huwag kang laging seryoso. Naramdaman ni Sari na may tumulong mainit na likido sa kamay niya. Luha. Gising pala si Noel. Nakapikit lang ito. Akala ko, baliw na ako noon. Patuloy ni Sari. Pero yun lang ang paraan para hindi ako gumuho. Yun lang ang paraan para maramdaman kong nanay pa rin ninyo ako, kahit malayo kayo. Umupo si Noel. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Nanay namin kayo. Sabi ni Noel. Ang boses niya ay basag. Noon, ngayon, at magpakailanman. Tumayo si Nilo at Nico. Lumapit sila sa sofa. Niyakap nilang tatlo si Sari. Isang mahigpit na yakap. Puno ng pasasalamat. Puno ng pagmamahal na taon nilang itinago at pinigilan. Nay, sabi ni Noel, pangako po, hindi ka na ulit mag-iisa. Hinding-hindi na. Sabi ni Nico, dito na kami. Sabi ni Nilo, sa gitna ng yakap, may naalala si Sari. Teka, yung tsampurado ko pala, hindi nyo natikman nung gabi ng sunog. Nagkatinginan ang magkakapatid. Nagtawanan sila. Nay, 10:00 na ng gabi. Sabi ni Nico. Magluluto ako. Desididong sabi ni Sari, akmang tatayo. Nay, wag na po. Sabay-sabay nilang sabi. Hindi. Gusto kong ipagluto ang mga anak ko. Giit ni Sari na may kislap sa mata na parang bata. At sa gabing iyon, ang malaki at modernong kusina ng mga Villamor ay napuno ng amoy ng tsokolate at kanin. Ang tatlong makikisig na lalaki na sanay sa mga fine dining restaurant ay masayang nagsalo-salo sa isang palayok ng tsampurado habang pinapanood sila ng kanilang ina na may pinakamatamis na ngiti sa buong mundo. Ang pangako ay natupad na. Umuwi na sila. 10 taon ang lumipas, isang maaliwalas na hapon sa Barangay Pag-asa. Ang dating magulong komunidad ay isa ng maunlad na pamayanan. Malinis ang mga kalsada. May maliit na parke. At ang sentro ng lahat ay ang 3 Butil Community Center na mas malaki na ngayon at mayroon ng library at libreng clinic. Sa harap ng center, may isang maliit na rebulto. Hindi ito rebulto ng politiko o bayani. Rebulto ito ng isang matandang babae na may hawak na sandok ng taho. Nakangiti habang inaabot ito sa 3 bata. Sa ilalim may nakasulat na simpleng pangungusap. Aling Rosario Sari Villamor, ang nanay ng lahat. Ilang taon na rin mula nang pumanaw si Sari sa kanyang pagtulog. Payapa, nakangiti. Iniwan niya ang mundo na puno ang puso. Sa tabi ng rebulto, nakatayo ang 3 lalaki. Hindi na sila mga binata, mga ama na sila ngayon. Kasama ni Noel ang kanyang asawa at 2 anak. Si Nico ay karga-karga ang kanyang bunsong anak na babae at si Nilo ay inaakay ang kanyang panganay na lalaki. Papa? Tanong ng anak ni Nilo. Sino po siya? Lumuhod si Nilo para magpantay sila ng anak. Itinuro niya ang rebulto. Siya si Lola Sari. Sabi ni Nilo, may ngiti sa labi. Siya ang nagturo sa amin na ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang mainit na mangkok ng taho. Sa gitna ng ulan, lumapit si Noel. At tinuruan niya kami. Dugtong ni Noel habang ginugulo ang buhok ng kanyang anak. Na ang pinakamalaking kayamanan sa mundo ay hindi pera o kapangyarihan.
Ito ay ang kakayahang magbigay kahit wala kang matira para sa sarili mo. At ang pinakamahalaga sa lahat, sabi naman ni Nico habang pinapahid ang isang luhang tumakas sa kanyang mata. Tinuruan niya kami kung paano magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Sabay-sabay nilang inilapag ang mga bulaklak na puti sa paanan ng rebulto. Isang batang babae ang lumapit sa kanila. May hawak na libro mula sa library. Tito Nilo, salamat po ulit sa scholarship ha? Sabi ng bata. Walang anuman. Iha, sagot ni Nilo. Basta mangako ka, kapag naging matagumpay ka na, tutulong ka rin sa iba. Ipasa mo ang biyaya. Yan ang laging sinasabi ni Lola Sarinio. Tumango ang bata at tumakbo palayo. Puno ng pangarap. Nagkatinginan ng magkakapatid. Sa mga mata nila nandoon pa rin ang imahe ng kanilang ina. Hindi nawala si Sari. Ang kanyang pagmamahal ay nasa bawat batang nabigyan ng pagkain sa community kitchen. Ang kanyang sakripisyo ay nasa bawat pamilyang natulungang magkaroon ng kabuhayan. At ang kanyang diwa ay nasa puso ng 3 anak na ipinagpatuloy ang kanyang pamana ng kabutihan. Habang papalubog ang araw, isang mahinang hangin ang umihip. Dama nila ito sa kanilang mga balat. Parang isang yakap, isang pamilyar na yakap. Hindi na sila nagsalita. Alam nila, nakangiti si Nanay Sari mula sa langit. Uwi na tayo, sabi ni Noel sa kanyang pamilya. At sabay-sabay silang naglakad pa uwi, dala-dala ang diwa ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Ang pamilya ay hindi dugo. Ang pamilya ay pag-ibig na piniling manatili.